Good day mga pads, welcome to Padiskarte High TV. So andito na naman si Mang Ben at isang magandang araw sa inyong lahat. Nag-good din na ako ng magandang araw pa. So nakikita nyo si Mang Ben ay naggagayat ng saging. Gayat pa tawag dyan sa Tagalog, hindi ko kasi alam. Kumbaga hinihiwalay natin yung kumpol ng saging sa bulig. Tawag namin dyan dito sa Bisaya is pagsipi ng saging galing sa bulig. So, ito yung ininvest natin dati na nakikita niyo yung video na nililinisan, mini-maintain namin. So, ito yung paunti-unting kita na ngayon ni Mang Ben. So, ang ano lang is hindi siya masyadong marami ng ang harvest natin kasi ang order din sa atin ni client 40 kilos lang na pan-display niya sa merkado. So ayan mga pas, itong saging na to ay isang klase ng giant Cardawa na saging. So malalaki to. Ang tatlong piraso ay halos kulang-kulang 1 kilo. 3 hanggang 5 piraso ay magtitimbang na yan ng 1 kilo. Pag malaking ano talaga yung tapos yung mature na talagang saging is malalaki at yung isang sipi na yan aabot ng 3 kilo halos. So mga pads, ito yung isang paraan natin na ma-check. Ayan, nakikita nyo, nag-select si Mang Ben ng isa at pinutol niya para ma-check kung malinis ba yung saging natin. Wala bang mga tawag namin sa Bisaya ay bugtok o yung mga bacterial mga sakit sa saging. So ayan, ginagayat ni Mang Ben, piniprepare na yan paunti-unti. Ito yung paunti-unti nating income na pangdagdag na rin sa ating pang-araw-araw na kita. So, ito yung kagandahan pag mayroon kang area mga pads. Kasi itanim mo lang yung saging doon sa malapit sa boundary, paikot sa area niyo po. Aasahan mo meron ka na talagang ma-harvest at may bebenta sa market. So gaya nito, yung client ko is suki ko na talaga yan. Halos every week meron siyang order sa akin ng Giant Carlaba para i-display niya sa merkado. Hindi ko na binebenta sa mga mga buyer na malakihan kasi marami naman to kaya nga ito 15 pirasong o 15 bulig hanggang 20 pero dahil sa meron namang kumukuha sa atin weekly na stable yung price at makatulong pa tayo sa local market. So, mas maganda na rin yung may suki ka ng malapit para hindi ka na mag-aantay dun sa mga buyer na malaki. At ang mas mahirap kasi pag dating sa malaking buyer ay may selection. So, kung kung ang malaki ay 10, pababa na yung presyo. 10, 8, 7 na yung presyo, magiging presyo dyan. Hindi gaya nung sa market na kung 10 piso, 10 piso lahat yan. Walang maliit, walang malaki. So, mix. Wala silang pinipili kasi sabi nga nila, ba't nila pipiliin? Lahat naman daw may ibebenta nila ng parehas ang presyo. So, ayan lang. So, nakikita nyo mga pas, merong pinutol si Mang Benjan ng mga saging. Ayan, mga puti, putol. Yun yung mga chinecheck natin kung malinis ba yung isang bulig ng saging. Makikita natin para masiguro natin na ang ating ibibigay na gulay na saging sa suki natin ay malinis at hindi sila malulugi kasi yung binigay nating mga produkto ay may mga damage. So ayan, patapos na tayo dyan sa pag ihiwalay sa bulig. Ayan, nililinis na ni Mang Ben, tinatapon na sa tabi yung mga waste. So nakikita nyo, meron siyang nililinisang isang saging. Ito yung paraan para lumaki yung bunga ng saging at makahinga or ma-refresh yung puno ng saging. Kasi pag hindi mo nilinisan yan, ang tendency kasi is merong papasok na sakit. Number 1, yung bugtok o yung hindi ko alam yung tawag dyan sa Tagalog.
Basta sa amin yan is sa Bisaya is bugtok kasi hindi mo nalinisan o hindi mo na-maintain yung saging. Ang saging kasi is hindi naman siya malaki ang maintenance. Ano lang, once a month lang na paglilinis, okay na yan. Mag-aantay ka na lang dyan kung kailan ma-harvest mo yung bunga. At nakikita niyo mga pads ay tinulak na nga ni Mang Ben yung motor para doon na karga yung saging natin. Meron siyang maliit na carrier na dala-dala. So ito yung kinakargahan natin sa mga saging natin every time na may order si customer. So hindi naman problema kasi na konti lang yung harvest natin kasi kung meron tayong available na saging, yung suki natin is kaya niya mag-order weekly para ibenta niya sa market. So ang kagandahan lang kasi sa saging is kung makikita mong mature na yung bunga niya, pero pwede mo siyang i-antay kung kailan may demand. Hindi gaya ng iba na yung iba like gulay, pagdating ng mature na bunga, kailangan mo siyang i-harvest kasi pag nahinog, wala nang market. So saging naman is kapag umabot na siya sa mature age ng bunga niya, yung ready to cut na, pwede mo siyang iantay ng mga 1 or 1 linggo hanggang 2 linggo para iantay natin kung kailan may order ang ating client. So, ganun lang naman mga pads. Kung nga, yung sinabi ko nga is itanim mo lang ito palibot sa area nyo po at sigurado meron kayong extra income. Hindi naman main income natin ang pagsasaging, extra income, pang suporta na rin yan, pandagdag sa budget natin. Isipin mo, yung 40 kilos sa abot na yan ng 400 kung may bebenta natin sa market. So makakabili na tayo ng 1 kilong isda niyan na presko para magiging sabaw. Di ulam na ng pamilya, di ba? Extra income. Para ka na rin nagnegosyo ng tindahan. Ang gagawin mo lang naman mag-invest ka lang ng pagtanim at i-maintain mo siya hanggang magbunga. So ganun lang naman ang saging mga pads. Alaga at pagtatanim, tiyaga lang talaga, tiyaga. Tiyaga at pasensya ay panigurado meron kang extra income. So ayan, nakikita nyo, tinatali na ni Mang Ben. Konti nga lang yan eh. Kaya nga natin i-harvest yan is 7. Pero hindi natin inubos. Yan, inantay natin for the next order ni client. Hindi pa naman sila yung may hinog na. Hindi pa yung talagang yellow, pink class or yellowish na yung mga balat na malapit na siyang mahinog. Pinili lang natin yung pinaka-mature na bunga. Yun lang yung ating hinarvest. So ito yung paraan para magkaroon tayo ng extra income. So kung sa napapansin niyo mga pads, pasensya nga pala at hindi tayo palaging nakapag-upload ng video kasi meron tayong inuunang mas importante. Kasi nung COVID kasi nanganak si Mrs. at nung bumalik na ang eskwela, bumalik na rin siya sa pagtatrabaho. Tayo na yung nag-aalaga sa anak natin kasi hindi na kami kumuha ng pagabantay kasi para nga po naman makatipid tayo ng kaunti kasi medyo mahal na rin yung pansahod, baka hindi natin kayanin. So ako na rin yung nagbabantay. Sige lang mga pads, meron naman tayong isang content na pwedeng nasa bahay lang. May share ko naman sa inyo yun. Na-share ko na sa inyo yun, yung paggawa ko ng furniture. Talagang hindi lang palagi ang video natin kasi meron tayong baby na inaalaga. So ito yung isang paraan natin na may share sa inyo kung paano magkaroon ng extra income. Hindi naman kailangan kasi na kung kailangan mo ng extra income maghanap ka ng sideline na trabaho. Okay rin naman yun mga pads. Pero kung meron kang area, halimbawa meron kang kalahating hektaryang lupa, tamnan mo ng saging sa palibot niyan. Yung half hectare is
palagay natin 50 by 50 square meter yan kasi 100 by 100 yung isang hektarya. So 50 by 50, ang mangyayari dyan mga pads, meron ka ng, kung lalagay ka ng distansyang 5 meters kada puno sa puno ng saging, palibot doon sa area mo. Imagine mo yun, 50 by 50 yan. So, 5 meters sa 50, meron kang, ilan ba? Mga 20 piraso. Hindi. Oo nga, 20. O 10. 10 lang 20. 10 piraso. Palibot mo yan, ipalibot mo, di 20. Nasa mga 40. Pwede mo pang lapitan yung 5 meters kasi wala namang sa gitna or sa katabi niya. Naka-line lang siya palibot sa area, sa boundaries. So, nasa mga, lagay natin 50 puno ng saging. Kikita ka na yan, extra income mo na yan mga pads pag nag-harvest ka na, start ka na. Tsaka hindi siya ganun kaselan sa maintenance kasi isang beses ka lang maglilinis sa isang buwan sa saging mo para maging safe, para hindi siya mapasukan ng mga bakterya na possible na mag-create ng sakit o madami yung saging natin. So ayan mga pads, ito lang yung masishare ni Mang Ben ngayon at sana ay meron kayong natutunan kung paano kumita ng extra income ng kapag meron kayong lupa na pwedeng tamnan. Dahil maraming salamat mga pads at God bless po sa lahat.